pagdidiin po sa ating pinaniniwalaang mga katotohanan na hindi komot bahagi ka ng bayan Israel. Hindi komot kalululuhan mo si Abraham, si Isaac at Jacob. Garantiya na yon na bigtas ka na. Ang kailangan pa rin, tunay kang sumampalataya. So, hindi mo magbabago ang kwento. Patay na tayong lahat o bumalik na ang Panginoon. Faith in Christ alone pa rin ang paraan upang makantay ang kaligtasan. Tanging pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Napakapalad po natin. Tayo mga hinti. Sa panahon natin, napakapalad po natin. Kasi ang ating mga matay na mulat, ang ating mga tenga ay nakarinig. Ang ating mga puso ay nabuksan upang tanggapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Na tumugon tayo, na sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ang bayang pinili ng Diyos, dumating sa punto na pinahintulutan ng Diyos na matigas ang kanilang mga puso, may matang hindi makakita, may tengang hindi makarinig. Tayo po, di ba naging matigas din ang ulo natin? No? Naging matigas din ang puso natin. Nandun din tayo sa panahon na pinili nating talikuran ng Diyos. Na pinili nating sundin yung ating kalooban. Na mamuhay tayo ng walang kinikilala at kinatatakutang Diyos. And yet, nasumpungan po tayo ng habag at biyaya ng Diyos. Sa mga tao po, na narinig na ang mabuting balita ng kaligtasan. Na narinig na nila na sila'y makasalanan, mahal sila ng Diyos, kaya nung ginawa ng Diyos, ibinigay ang anak niya ang nagbayad. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Namatay siya ron, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. Itong katotohanan na ito, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, na ang anak ng Diyos na namatay ay muling nabuhay, marami na po nakarinig yan. Kaya lang po, marami rin po ang tinanggihan ito. Yung kanilang pagtanggi, as if sinasabi nila, hayaan mo na ako. Gagawin ko yung gusto ko. Gagawin ko yung pinaniniwalaan ko. Kaya po ang mga tao mapupunta sa impyerno. Hindi na po sa kasalanan nila. Niniwala po kayo. Hindi na po mapupunta sa impyerno ang tao dahil sa kasalanan nila. Bakit? Ang kasalanan nila, bayad na sa krus. Hindi po limited yung binayaran ni Jesus Christ sa cross. Binayaran niya po lahat ng kasalanan natin. Bakit mapupunta sa impyerno ang tao? Dahil pagtanggi. Rejection of the gift of Jesus Christ. Kaya ang tao pupunta sa impyerno. Marami po kasing notion na akala pupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Dahil na po. Ito dapat manatili po sa ating mga puso. Ang lahat ng kasalanan ng tao, past, present, and future, bayad na. Bayad na po lahat ng Panginoon. Sino pupunta sa impyerno? Yung mga tao na pinili na tanggihan yung ibinibigay na buhay na walang hanggan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya po yung mga tao mapupunta o napunta sa impyerno, hindi nila masisisi ang Diyos. Lord, bakit mo pinahintulot na nandito ako ngayon na nagdudusa sa apoy ng impyerno na ito? Bakit ka pumayag? Bakit mo ako pinabayaan? Maraming ganyan ang mga sinasabi. Dapat bang sisihin ang Diyos ng mga tao na napunta na napahama? Hindi! Dahil ginawa ng Diyos ang kanyang bahagi, ibinigay niya na nga yung kanyang anak Ibinigay niya na ang kanyang anak upang iligtas ang tao. Pero it's just a matter of choice. Mas gusto pa ng iba na manatili, parang yung Israel, na manatiling nakatingin sa pagsunod sa kautusan kaysa pagsampalataya sa Diyos, kaysa pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya po hindi natin masisisi ang Diyos. Hindi po natin siya masasabi na, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Ang init dito, ang hirap dito. Kaya lang yung sinabi ni Lazarus, nung mayaman,
Naghihirap na ako sa apoy ng impyerno na ito. Bakit niyo ako hinayaan? Hindi ka hinayaan ng Diyos. Binigay nga ng Diyos ang kanyang anak. Kaya lang ayaw mo talaga. Mas nagtiwala ka sa sarili mo, mas nagtiwala ka sa relihiyon mo, mas nagtiwala ka sa una mong napakinggan. Ika nga, sabi nung iba, hindi na ako aalis dito. Ito na inaagisnan ko, dito na ako mamamatay. Ayan. Pag diyan ka namatay, mapapahama ka. God gave us the provision for us to be saved. Binigay na ng Diyos ang kanyang anak. Ano pa bang hindi niya ginawa para sa atin?